Isang mapagpalang araw po mga kapatid ang aming hatid sa inyo mula po sa Ambaking Pabo Farm. For today's video, another topic na naman ang ating pag-uusapan patungkol po sa usapang pabo. At ito po, samahan nyo ba ako? Here we go, let's go! Ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid is ano daw yung gamot sa pabo na ayaw kumain ngunit malakas uminom ng tubig. Ayan. Exciting po ito mga kapatid, lalo na po sa mga baguhan. Alam ko po gusto nyo pong malaman kung ano po yung mga tawag dito, paraan. Ayan, at hindi lang po paraan yung aking ibabahagi sa inyo, kundi isa pong prinsipyo na pwede nating i-apply kung sakaling mag-aalaga po tayo ng pabo. Pagdating po sa problema ng ating kapatid na nagtanong ano raw yung problema o ano daw yung gamot sa pabo na malakas uminom pero ayaw kumain. Ayan, marami po tayong titingnan na aspeto patungkol po sa kalagayan ng pabo na yan mga kapatid. Ang una is baka hindi natunawan. Ayan, napaka-importante po talaga yung pabo na yun is atin pong dadakpin. Tapos atin pong obserbaran, atin pong kakapain yung kanyang butsi kung ano yung sitwasyon at kalagayan. At isa rin dapat tingnan din natin kung gaano na po siya katanda at ilang buwan na po yung kanyang edad. Ayan, mahalaga po yan mga kapatid. So, kapag nadakip na po natin yung pabo na yun mga kapatid, unang-una is kapain natin, baka hindi po natunawan. Ayan, pag hindi po siya natunawan mga kapatid, ayan, kaya malakas po siyang uminom. Pero dalawang factor po yung hindi natunawan. Ang isa dyan is namuo, ayaw uminom. Pero ang iba, malakas uminom. Kaya lang may nakaharang dito. Ayan. Kapag hindi lang natunawan, ayun, okay yun. Atin po yung tawag dito, parang i-compress natin yun papasok sa loob, baka nasa bandang ilalim sa pinakapuerta talaga papunta sa loob ng kanyang katawan, doon may nakaharang kasi maliit po yung tubo na naandyan mga kapatid, kaya minsan hindi po nakakapasok. So ayun, isa po yun. Pero kung sakali ibang senaryo naman mga kapatid, malakas uminom ng tubig pero ayaw kumain, tapos wala naman tayong makakapa dito, kung atin siyang ipatitiwarik, sampol tik-tik, paano itiwarik? Tik-tik, si tik-tik atong isampol, tiwarik. Ayan, kung ating ipapatiwarik ganon, tapos ating ikukompress yung kanyang balon-balunan, nakatiwarik na ganon mga kapatid, tapos ikukompress natin yung kanyang balon-balunan, lalabas yung tubig. Ayan, lalabas po talaga yung tubig mga kapatid. Pag sobrang lubo na po yung kanyang dito, lalabas po yung tubig. At ayun, mabaho o sobrang baho mga kapatid. Ayan, ibang senaryo na naman po ito mga kapatid. Kapag yung pabo na yon mga kapatid is inahin, ayan, marami na po akong na-encounter patungkol po sa ganyang senaryo. Inahin, may katandaan na inahin, malagpas na po siya sa 1 taon pataas. Ayan, dalawa po ang posibleng mayroong problema sa kanyang tawag dito, sa loob ng kanyang lamang loob. Una dyan is yung kanyang butsi is sobrang dami po na naimpok o naipon na mga bubog ng botilya. Bubog ng botilya, tama ba yun? Yung mga botilya, gaya ng mga basta botilya mga kapatid, bubog. O ayun, bubog nga. Sa realidad po ng mga pabo mga kapatid, malakas po silang kumain ng bato. Pero pag magkatabi po yung bato at bubog, tapos yung mga pino na klase ng bubog, mas inuuna po nila yung kinakain. Baka magtanong po kayo, anong problema bubog kinakain nila? Mga kapatid, ilang bisis na po akong naka-encounter ng ganon, na yung bubog mahirap po yung i-digest ng mga pabo. Siguro sa mga itik at bibi, madali lang yan. Pero pagdating dito sa pabo mga kapatid, ilang bisis na po kung nagkatay ng ganong sitwasyon po ng pabo mga kapatid. Malakas uminom ng tubig pero ayaw kumain.
Ayun, namatay. Hiniwa ko talaga. Maipapayo ko po sa inyo para hindi lang po basta-basta kayo maniniwala sa sinasabi ko po. Kung mayroon pong mga pabo na nagtataka kayo bakit namatay, bago nyo ilibing mga kapatid, hiwain nyo po yung kanyang lamang loob. Tingnan nyo po yung kanyang butsi, atay, tapos kung sa mga babaeng pabo, yung kanyang, kung sa tao pa, bahay bata, o bahay itlog, o kung saan nagpo-produce yung itlog. Ayun, yan po yung obserbahan nyo mga kapatid. Ayun nga, yung bubog po mga kapatid, naiipon po yan sa loob ng kanilang butsi. Tapos mahirap po pala yung i-digest at hindi po yan lumalabas hanggat hindi na tutunaw. Ayan. Dahil kung iisipin natin kung malaki, sobrang laki na, malaki po ito. Mga kalahati lang po ng ating kamao yung butsi ng pabo. Kumbaga yun po yung pinakapangpatunaw nila. E paano kung ganito na kadami yung nagkumpul-kumpulan doon na bubog ng botilya? Ayan. Yan po yung isang dahilan mga kapatid. Hindi na po makakapasok yung kanilang tinutuka na mga pagkain kasi nga kukunti na lang yung pumapasok doon. At kung lumala na talaga, hindi na po talaga papasok mga kapatid kasi nga yung bubog na po yung umiikot-ikot doon. Biruin nyo yung bubog, kung mabasag po yan mga kapatid, hindi po yan bilog. Pero nung tiningnan ko, nagtataka ako, sobrang ang bibilog na talaga nila mga kapatid. Pero hindi po nag-proceed papunta sa kanilang dumi. Ayan, isa po yun sa problema kung bakit malakas silang uminom ng tubig. Maging sa barako rin, ganun minsan. Ganun rin yung nangyayari. Malakas uminom ng tubig pero ayaw kumain. So, ang iba pang senaryo, lalo na pag inahin mga kapatid, yung ayaw kumain, malakas uminom ng tubig, nagka-problema po yung kanilang bahay bata o kung saan napoproduce yung itlog dahil nabasagan. Ayan. So, napakadali lang po natin makita ang ganitong senaryo. Pero, makikita natin kung malala na po. Ayun nga, una, ayaw kumain pero malakas uminom ng tubig. Pag atin po yung dadakpin, pag atin po yung kinapa yung kanyang dito, bandang puwit, lumulubo. Ayan. Pag gano'n na po mga kapatid, matik na po yan, wala na po yung gamutan. Hindi na yan magagamot. Dahil nalalanta na po yung kanyang lamang loob sa portion kung saan nagpro-produce ng itlog, kung saan doon po nade-develop yung itlog. Wala na po talaga yung gamot mga kapatid. Mamamatay po yan kung hindi yan kakatayin agad. So ganun po yung mga dahilan kung bakit malakas ang pabo uminom ng tubig pero ayaw kumain. Una, hindi natunawan. Pangalawa, maraming bubog na nakaimbak sa kanyang butsi. Pangatlo, yung nabasagan ng itlog. Kasi yung nabasagan ng itlog mga kapatid, sa unang sintomas hindi natin yan nakikita kaagad. Ayun, kapag malala na po kasi lulubo na po yung kanyang tiyan sa baba na kanyang puwit. Lulubo po yan. Tapos kung atin yang ipapasok yung ating hintuturo, mabaho po yan. Pero doon po sa nagtanong kung ano po daw yung gamot, ayun nga mga kapatid, ito po yung advice na gusto ko pong sabihin sa mga magbabalak na mag-alaga po ng pabo kung sakali man. Ang pinakamahalaga talaga is prevention is better than cure. Una po yan. Dito po sa aking pagpapabo mga kapatid, yung cure, kung mga minor ginagawa ko po yan. Pero sa ganong senaryo na po mga kapatid, yung ayaw kumain, malakas uminom ng tubig, tapos sa unang check up ko pa lamang po, nakita ko na po na hindi lang po
hindi po siya natunawan, kundi ando na sa pangalawang stage, yung posibleng may something sa kanyang butsi at sa kanyang bahay bata. Matik po yan mga kapatid na ayun, kinakatay ko na po. Sa anong kadahilanan? Ganito po yan mga kapatid. Ang mga pabo kasi, intended natin yan na pangkatay, hindi po yan pampit. Nagsubok po ako na magpit. Ito, si Tik-Tik, ginawa po namin yung alaga doon sa bahay. Mahirap mga kapatid. Sobrang lalaki ng kanilang ipot. Sobrang dumi po talaga. Kaya nga, andito yan sa pabuhan na lang. Ayan o. Ayun nga, intended po talaga sila na pangkatay. Hindi po sila kagaya sa mga ibon. Ayun, mga adorno na lamang po sa ating mga bahay. Sila kapag lumaki is pangkatay po. Ayun nga, naisip ko lamang po. Kung akin pang gagamutin yun, magagastuhan din ako. At the same time, wala pang kasiguruhan na mabuhay. Marami na po akong pabo mga kapatid na nagganon yung senaryo. Ginamot ko pero namatay pa rin. Yun ang masakit. Gumasto ka na, hindi mo pa napakinabangan. Lalo na po sa mga kapatid natin na may takot po sa Diyos at may pinagbabatayan po na hindi po sila kumakain ng pabo na binigte o mga hayop na hindi po napalabas yung dugo. Bawal kasi sa Biblia mga kapatid na kainin natin yung mga pabo na namatay na tapos atin pag-iulam. Naku, napakalaking bawal po yan sa Biblia. Kaya ayun nga, ang idea nito mga kapatid, napakahalaga at napakabuti po na inyo pong maunawaan. Ano po ba yung gamot sa mga pabo na may sakit? Naku po, dito po sa akin, once mayroon po akong nakikita na yung sintomas po mga kapatid is nasa lamang loob na po, tapos pwede nang maadobo, matik po yan mga kapatid. Ayun nga, imbis na gasto pa tayo sa pagbili ng gamot, yung pinakamurang gamot ngayon sa pabo na tablitas, 15 pesos, 17. Isang linggo, malaki na rin yun. Tapos mamamatay pa. So, ayun nga, teknik ba? Teknik. Instead na gumastos, kakatayin ko na lamang po, itcha-chop-chop, lagay sa freezer. Pag walang ulam, iuulam. Ayun. So, yung paraan na yun mga kapatid, sa totoo lang, napakaganda. Kasi po, hindi ka nagagastos, hindi ka nakukonsumo pa ng oras. Kasi yung may sakit mga kapatid, ibubukod natin yan. Kagasto pa tayo ng oras niyan. Minsan ipo-force feeding pa natin yan. Pag inom, pagkain, ipo-force natin yan. So, ayun nga, itong mga pabo ko, ilang piraso lang nga ito eh. Pero sa loob ng isang araw mga kapatid, 4 na oras. Minimum na 4 na oras po yung naigugugol ko. 2 sa umaga, 2 sa hapon. Eh, kung mayroon pa diyang mga disable, dagdag problema o dagdag kaltas oras pa po yan. So, ayun naman po mga kapatid, yun po yung pinakamahalagang gusto ko pong ibahagi sa inyo na pinakamahalaga po sa ating pagpapabo is dapat marunong po tayong gumamit po ng tiwasin. Ayan, para iwas gasto at iwas sayang po sa ating mga halagang pabo. Ayan na naman po, salamat po sa Diyos, pag-ibig.